Tumayo po ang lahat at tayo'y makiisa sa banal na misa na pamumunuan ng ating Kura Paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tayo po ay nasa ika-4 na linggo ng karaniwang panahon, linggo para sa buhay, araw din ng panalangin at kamalayan laban sa pangangalakal ng kapwa-tao o human trafficking. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo ng may loobing taimtim na totoo at kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao ng may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ipinahahayag ni Sophonias ang araw ng paghuhukom ng Panginoon sa mga makasalanang mamamayan ng Huda. Mapapawi lamang ang galit ng Panginoon kung ang mga tao ay magpakumbaba at magbalik loob sa Kanya. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sophonias. Hanapin ninyo ang poon, kayong mapagkumbaba, kayong gumaganap ng kanyang kautusan. Hanapin ninyo ang katwiran at iyon ang iyong gawin. Baka sakaling kayo'y patawarin at iligtas sa araw ng kanyang puot. At ang iiwan ko roon ay mga taong mapagkumbaba, nanalapit sa akin upang pasaklolo. Ang natira sa Israel ay hindi nagagawa ng kasamaan at hindi magsisinungaling ni mandarayaman. Uunlad ang kanilang buhay at magiging panatag at wala silang katatakutan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang maaasahang lagi, Panginoon, panig sa naaapi, ang Diyos na hukom, may pagkaing handa sa nangagugutom. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli, paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila. Masamang balangkas, pinipigil niya. Walang hanggang hari ang Diyos na poon, nabubuhay lagi ang Diyos mo, Siyon.
Ipinaaalala sa mga Kristiyanong taga-Korinto na ang kaloob na pananampalataya ay nagmumula sa Diyos. Pinapanigan ng Diyos ang mga mapagkumbaba at mahihina kaysa mga mapagmataas at makapangyarihan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan nang kayo'y tawagin ng Diyos. Iilan lamang sa inyo ang sa paningin ng sanlibutan ay marunong, makapangyarihan at maharlika. Subalit pinili ng Diyos ang sa palagay ng sanlibutan ay kahangalan upang hiyain ang marurunong at ang mahihina sa turing ng sanlibutan upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga itinuturing na hamak, walang halaga at walang kabuluhan sa sanlibutang ito upang pawalang halaga ang mga itinuturing na dakila ng sanlibutan. Kaya't walang maaaring magmalaki sa harapan ng Diyos. Sa Kanya, mula ang ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus na ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan niya, tayo'y pinawalang sala ng Diyos, pinapaging banal at iniligtas. Kaya nga, tulad ng nasasabi sa kasulatan, ang Panginoon ang dapat ipagmalaki ng may ibig magmalaki. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Magdiwang kayo't magsaya, sa langit ay liligaya, gagantimpalaan tuwina. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya'y lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahapis, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig
dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin, inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-4 na linggo sa karaniwang panahon at ngayon po ay tinatawag din Pro-Life Sunday at araw ng panalangin para sa mga laban sa human trafficking. At ngayong linggong ito, muli inaanyayahan tayo na suriin ang ating mga sarili at nawa pagkatapos ng ating pagdiriwang ay makapagpasalamat tayo sa Panginoon at makita natin kung gaano tayo kapalad. Sabihin niyo nga po, mapalad. Ulit, mapalad. Yan. Sa tingin niyo ba sa puntong ito ng buhay natin, no? Dahil karamihan naman sa 5:30 mass goers, matatanda na. Pero maganda rin kasi na sa puntong ito, yung pang magkaroon tayo din ng self-evaluation, di ba, no? Na ano ba nangyari sa buhay natin? At lalong-lalo na malapit na tayong humarap sa Diyos at sana makaharap nga natin ang Diyos. Pero ngayon pa lang, masasabi ba natin na mapalad tayo? Yan ang magandang mapagnilayan, no? Dahil sa mundo ngayon, no, sa pananaw ng mundo, ang sinasabing mapalad, ang sinasabing maswerte, no, ay yung mga taong may kapangyarihan, sikat, maraming pera. Yan ang kinaiinggitan ng mga tao at yung laging lumalabas sa bibig natin, ang galing mo naman, ang swerte-swerte mo naman. Hinay-hinay, no? Kasi hindi natin alam kung sino ba ang mas nakakatulog ng mahimbing, yung mga mayayaman o yung mga simpleng tao lang. Kayo ba nakakatulog ng mahimbing? Uy, wag sa misa matulog, di ba, no? Pero di ba, tingnan mo nga, para bang yung mga bagay, ano bang pwede mong sabihin sa harap ng Diyos o kahit ngayon, maswerte ako, mapalad ako dahil. Ulitin ko po, no? Kasi ang pananaw ng mundo, kapag marami kang pera, mapalad ka. Pero minsan, no, o kadalasan, kapag inoobserbahan natin o napapanood natin yung mga mapalad sa mundong ito, ngayon, pinaghahanap ng batas. Ngayon, nakakulong. Ngayon, walang katahimikan. Maging yung mga anak nila, hindi na makalabas, hindi na makapag-post sa mga social media. Kung dati, nabibili, kayang bumili ng napakamamahal na damit, isang suotan lang, kayang kumain sa halagang libo-libo sa isang kainan lang. At ang swerte naman nila, ang galing naman nila, sana all. Sana all nga ba? Yun ang pananaw ng mundo. Kaya ngayon, binibigay sa atin ni Kristo, ganito ang pag-iisip ng Diyos. Ito ang pananaw na dapat natin muling matutunan, ang pagiging mapalad. Kaya nga sa umpisa pa lang, no, maging ang ating salmon tugunan, mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nila. Huwag natin pakaisipin, ha? At huwag nyo ring
isipin nyo, galit ba si Jesus sa mayayaman, sa maraming pera, sa mga sikat? Hindi naman. Pero kampi ba ang Diyos sa mga mahihirap, sa mga inaapi? Hindi rin basta ganun lang. Kasi laging, pakatandaan natin, hindi porket mahirap, mapalad na. Kasi ang kasunod, sabi, mapalad ang Aba na walang inaasahan kundi ang Diyos. Marami ang sinatawag natin na mahirap, pero hindi pa rin kumakapit sa Diyos. Mahirap, mga aba na, pero wala pa din dito sa simbahan. Kanino kumakapit? Doon sa mayayaman, hindi sa Diyos. Kanino umaasa? Doon sa mga may kapangyarihan, hindi sa Diyos. Pero sinasabi ni Kristo, mapalad ang mga aba, mapalad ang mga tao na kahit inuusig, nananatili at pinipili nilang maging mabuting tao. Mapalad ang mga aba na kahit na mahirap ang buhay, hindi gumagawa ng masama. Kaya nga, di ba, sabi ko kanina, nag-aalay tayo ng panalangin ngayon para sa laban, sa, ano ba ang Tagalog ng human trafficking. Yung pangangalakal ng kapwa-tao. Maraming yumaman dahil ang kapwa-tao ibinibenta. Ang kapwa-tao ginagamit. Ang kapwa-tao ay inaapi. Marami nga, di ba? Kaya nga, human trafficking. Kumikita dahil nagbebenta ng tao. Hindi lang yung tao per se, yung mga bahagi ng tao, kukunin at ibebenta. Naalala niyo pa ba yung prinsipyo ng mga magulang noon na sana prinsipyo pa rin na naipamana? Di ba ang sabi, di bali nang magdildil ng asin, wag lang magnakaw. Di bali nang magdildil ng asin at mantika o toyo, basta't ang maipakain mo sa iyong anak, sa iyong pamilya, ay galing sa marangal na paraan. Buhay pa ba yan sa inyong pananaw? O, wala na yan, Father. Okay lang magnakaw, basta fried chicken ang ulam. Diba? Ang dali nating isuko ang prinsipyo natin eh. Dati talagang malinaw sa atin. Alam ko, gipit ka, nangangailangan ka, pero kapag may napulot kang pera, hindi mo yan kukunin, isa sa uli mo. Ganun ang pananaw natin noon eh. Kaya matindi ang laban ngayon eh. Bawat panonood mo ng social media, ng TV, ito yung sinasabing paraan ng mundo. At nakakatukso at marami ang natutukso. Mahirap maging mahirap, totoo yan. Pero, pwede tayong, di ba, yung simpleng pamumuhay na hindi sa atin, hindi tayo ilalayo sa Diyos. At kailangan din natin nakikita, ang tagumpay ba natin, ang karangyaan, ang kayamanan, ito ba ay naglalayo sa atin sa Diyos? Kasi kung ito ay naglalayo sa atin sa Diyos, piliin mo na manatili sa Diyos. At yun ang tunay na mapalad. Yun ang tunay na maswerte. Tayo, at least kahit papano, simple lang ang buhay, nandito ka sa simbahan. Maraming mayaman, maraming may kapangyarihan, walang oras sa Diyos, at dahil sa kanilang katayuan, nasasabi nilang, hindi ko kailangan ng Diyos. Pero tandaan nyo din, maraming mahirap, maraming inuusig, maraming inaapi, ang hindi rin kumakapit at nananatili sa Diyos. Kaya nawa, sabi nga sa ikalawang pagbasa,
Ang ipagmalaki natin, hindi ang kung anong mayroon tayong mga material na bagay sa mundong ito, kundi ang ipagmalaki natin ay yung lagi tayong nasa piling ng Diyos. Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Heso Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo sa Ama para sa biyayang itaguyod niya ang kanyang paghahari dito sa mundo. Katulong tayong kanyang mga nilikha. Manalangin tayo ng may kagalakan. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Gabayan mo kaming iyong simbahan upang manatili kaming mapagpakumbaba habang nagpapatotoo ng iyong mabuting balita. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Gawin mong daluyan ng iyong awa at pagmamalasakit ang lahat ng lingkod bayan upang lagi nilang unahin ang kapakanan ng mga mamamayan, lalo na ng mga dukha. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Pukawin mo sa amin ang pagnanais na paglingkuran ng isa't isa sa kababaang loob, lalo na ang mga kapatid naming mga nasa laylayan ng lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Salubungin mo ang mga yumao naming mahal sa iyong walang hanggang pag-ibig. Aliwin mo kaming nagdadalamhati sa kanilang paglisan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Idalangin din natin ang mga pangangailangan ng ating pamayanan at mga pansarili nating kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayoy aming inihahanda sa hapag na ito na iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas, at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin kay San Jose. Abang tagapangalaga ng tagapagligtas, kabiyak na puso ng mahal na Birheng Maria, sa iyo ipinagkatiwala ng Diyos ang kaisa-isa niyang anak. Sa iyo nagtiwala si Maria. Sa piling mo, si Kristo'y naging tao. Maging ama ka rin sa amin, pinagpalang Jose, at gabayan mo kami sa landas ng buhay. Ihingi mo kami ng biyaya, awa at tapang, at ipagtanggol kami sa lahat ng masama. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan, ay humihiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman sa tulong ng panubos na ngayoy iyong bigay sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
Amen. Panalangin ng pagbabasbas para sa mga magdiriwang ng kanilang kaarawan sa buwang ito. Diyos ng sangnilika, nagpupuri at nagpapasalamat kami sa iyo para sa handog mong buhay. Dinggin mo ang panalangin ng aming mga kapatid na gumugunita ng kanilang kaarawan sa buwan na ito at nagagalak sa mga handog mong buhay at pag-ibig, pamilya at kaibigan. Pagpalain mo sila sa pamamagitan ng iyong patuloy na pananahan sa kanila at kupkupin mo sila sa iyong pagmamahal upang matamasa nila ang darating na mga masayang taon. Lahat ng ito naway maging kalugod-lugod sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Paalala po ulit, paki-mark na sa inyong mga kalendaryo. February 18 po ang Ash Wednesday. Okay, February 18. Para mapaghandaan po, may handa ang mga sarili spiritually sa pagpapalagay natin ng abo at hudyat ng pagsisimula ng mga mahal na araw o Kwaresma. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.